the Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone. Mga mahal kong kapatid, nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganon din po ang inyong mga mahal sa buhay. Welcome po sa atin pong Bible Study. At nandito po tayo ngayon, si Jesus ang daan. At nasa chapter 9 na po tayo ng atin pong Bible Study. So ngayon po mga kapatid, buksan niyo po ang inyong pong Bible sa Romans chapter 9. Romans chapter 9 na po tayo. At dito nga mga kapatid, papag-aaralan natin dito ngayon patungkol po sa sulat po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 9. At tingnan po natin yung ating pong mga Bible sa Romans chapter 9. Yeah. Romans chapter 9 na po tayo. So bago po natin umpisahan mga kapatid, siguro po ay umpisahan po natin muna sa panalangin upang tayo po ay puspusin po ng Diyos. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan. Sinasamba ka namin, dinadakila ka namin sa oras na ito sa amin pong pag-aaral. Bago kami mag-aaral na kami po ay nagpapalinis sa iyong harapan. Cleanse us, O God. Please forgive us for all our sins. And we thank you that you are faithful. And Lord, as we're going to study today, give us wisdom, anoint us today, even Lord, for my brethren who are watching right now this live Facebook in our Bible studies, Jesus ang daan, wherever they are, O God, we pray, O God, that open our spiritual eyes and anoint us today. We give you glory, we give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Thank you. So ngayon po mga kapatid, natapos na po tayo dito sa Romans chapter 8 nung kahapon. At ngayon pupuntahan po natin dito sa Romans chapter 9 na kung saan nga yung sa chapter 8, nung napuntahan po natin that Paul thoroughly convinced us about man's need and God's glorious provision in Jesus Christ through the Holy Spirit. Nakita na po natin dito na talagang pinakita doon na wala na pong walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig po ng Diyos. At ngayon mga kapatid, titingnan natin ngayon yung sa chapter 9, kung ano po ang sinasabi po ng chapter 9, at kung lulubin po ng Panginoon ay siguro mga hanggang part 2 lamang po ito. Susubukan po natin kung matapos po tayo ng siguro mga 45 to 1 hour. So kung kayo po ay may mga ballpen, may mga Bible po kayo mga kapatid, buksan po natin yung atin pong mga Bible. Tingnan po natin yung sinasabi po ng Bible ngayon in Romans chapter 9. Ang sabi nga dito, di ba? I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit. Si Apostol Pablo po ito, ito po yung sinasabi po niya sa kanya pong mga kapwa Israelita. Sabi niya, I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. Tingnan po yan, Sa ngalan ni Kristo, ako'y nagsasabi ng totoo. Hindi pa naman siya para dito na para bang nanunumpa. Kumbaga, binibigay niya po yung katiyakan na siya nga ay nagsasabi ng totoo. Ang sabi niya, sa ngalan ni Kristo, ako'y nagsasabi ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang Espiritu Santo. Matibay ito, matatag na talagang pinanghahawakan ni Apostol Pablo na yung kanya pong sinasabi, yung kanya pong sinasalita ay hindi ito lamang saganang sa kanya, kundi ito ay mayroong katotohanan
nabasbas ng banal na espiritu. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang Espiritu Santo. Parang gusto niyang ibarating na hindi ako name-personal sa inyo. Ano? Hindi ko kayo pinipersonal, bagamat alam ko yung kalagayan bilang isang Israelita, kasapagkat ako isang Pariseo din, alam ko yung ating alituntunin, yung ating batas, subalit hindi ako name-personal. Ito yung gusto niyang iparating. Kundi, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang Espiritu Santo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Bakit mga kapatid, ganun na lamang yung kanya pong pagdaramdam ni Apostol Pablo, mga kapatid. I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirm it through the Holy Spirit. I have great, hindi lang sorrow, I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. I have great sorrow. Pansinin po ninyo yung matindi pong I have great sorrow and continually grave in my heart. In Romans chapter 9, mga kapatid, verse 1, pinapakita lamang dito na si Apostol Pablo ay nagsasabi po ng totoo. Hindi po siya nagsisinungaling, hindi rin po siya namimersonal, mga kapatid. Totoong pag-ibig, pagmamalasakit sa kanyang kapwa, Israelita. Kaya ang sabi niya, I tell the truth. In Christ, I am not lying. My conscience also bearing witness in the Holy Spirit. So Paul uses every possible assurance to declare his great sorrow over Israel. This is something that really bothered Paul and was on his heart, na kung makikita po natin dito yung kanya pong nararamdaman ni Apostol Pablo, ay nakikita po niya kasi yung kalagayan ng kanya pong mga kababayan, na sa dami po ng mga sinabi ni Apostol Pablo patungkol sa Panginoong Hesus, patungkol po sa Ebanghelyo ni Kristo, marami pa rin ang mga nagdududa, ayaw tumanggap, ayaw maniwala sa kanyang sinasabi. Kaya ganun na lamang po yung kanya pong hinanakit, yung kanya pong pagdamdam, na matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Pagdaramdam ng aking puso, ito yung mayroon po siyang kasi alam po ni Apostol Pablo na sa pamamagitan nga ng kautusan ay hindi magiging matuwid ang tao. Subalit sa dami po ng kanya pong mga isinalaysay ni Apostol Pablo, marami pa ring mga kapwa niya, Israelita, ang hindi kayang tanggapin ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, ang pagiging Mesaya ng Panginoong Hesus. Hindi kanila kayang tanggapin. At marami po sa kanila ang hindi pa rin nakakaunawa ng tunay na Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga po marami pong mga katanungan na sinasagot si Apostol Pablo. Makikita po natin dito sa verse 3, na ang sabi nga niya sa verse 3, di ba? For I could wish that I myself were cursed. Think about that, mga kapatid. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race. The people of Israel, theirs is the adoption to sonship. Theirs the divine glory, the covenants,
the receiving of the law, the temple worship, and the promises. Ganun na lamang yung kanya pong pagdamdam, matindi, marubdob na pagdaramdam ang nararamdaman po ni Apostol Pablo. Tawag po kasi ito ng pag-ibig, atas ito ng pag-ibig sa kanya pong mga kababayan. Dahil sa mga kalahi kong Hudyo, isipin niyo po yung sabi, kalahi kong Hudyo, mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Isipin po ninyo mga kapatid, yung kanya pong pananalita, mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Pinakita yung sa kanila ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang panuntunan sa pagsamba at ang kanyang mga pangako. Sa kanila po, naranasan po nila ang lahat ng ito. Pero yung sinasabi po rito ni Apostol Pablo, na-miss po nila yung isa sa pinakamahalagang bagay. Na ang sinasabi nga po niya, di ba? Na isipin niyo po, ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian. Marami po silang naranasan. Nung simula pa lamang nung sila po ay ialis ng Diyos sa bayan ng Ehipto mula sa pagkaalipin. Mahigit 400 taon silang naging alipin doon. For more than 400 years, they are being slaves in Egypt. And yung great departure nila just for one day. For 40 years, they are in the wilderness. God, show His miraculous power. Lahat ng klase ng himala. Yung kalwalatian ng Diyos. Nakikita po nila na kung si Moses ay umaakyat sa bundok, nakikipag-usap sa Panginoon, alam nila na yung glory ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Diyos, nakita nila. Pagsapit ng gabi, pagsapit sa araw, sa gabi, nakita po nila. At yung mga himala na ginawa ng Diyos sa kanila pong buhay, nakita po nila ang kaluwalhatian. Sa kanila rin nakipagtipan ng Diyos. Simula nang makipagtipan ang Panginoon kay Abraham, sa kanila rin ibinigay ang kautusan kay Moses. Noong si Moses ay nakipag-usap doon sa bundok ng Sinai o bundok ng Horeb, for 40 days and 40 nights, siya po ay nakipag-usap doon. Hindi siya kumain, ni uminom man. Kausap niyo po ang Panginoon doon. At ang panuntunan sa pagsamba, inilagay nga ang kapatid ni Moses na si Aaron upang siya yung naging unang pinakapunong saserdote. At yung may mga panuntunan sila na sinunod sa pagsamba. At ang kanyang maraming mga pangako, Pero na-miss po nila ang isang pinakamahalaga sa kanilang buhay na sinasabi ng mga propetang nauna sa lumang tipan, ang Mesaya, ang pagdating ng Panginoon, na kung saan sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, ang tao ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Napapawalang sala sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Panginoon at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Na-miss po nila ito, mga kapatid. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagdaramdam ni Apostol Pablo sa kanya pong mga kababayang Hudyo. Na, tingnan po ninyo mga kapatid, sabi niya, for I could wish that I myself were cursed. Think about that, mga kapatid. Paul reflects the same heart Moses had in Exodus chapter 32, verse 31 to 32, na ang sinabi nga niya doon, di ba, na did Moses return to the Lord and said, "Oh, these people have committed a great sin."
and have made for themselves God of gold. Nung nakikipag-usap po siya ng 40 days and 40 nights, kausap niya ang Panginoon doon. Dito ibinigay ng Panginoon ang commandments, yung 10 utos na ang Diyos mismo ang nagsulat sa pamamagitan po ng tapyas na mga bato. Doon po isinulat po ng Panginoon. Biniyak ni Moses yun sa galit po niya sapagkat habang siya nakikipag-usap sa Panginoon, nakikipag-communion sa Panginoon, nahikayat nila si Aaron na gumawa ng guyang ginto, golden calf, at yun ang kanila pong sinamba, na ang sinasabi po nila ay yun daw ang nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa bayan ng ito. Alam po natin na 10 salot ang naranasan ng mga Ehipto noong panahon na yon, at isa man sa kanila ay hindi po napahamak. Iningatan po sila ng Diyos. At dumaan pa sila sa Red Sea na tinatawag. Doon sa tubig, natuyo yung tubig. Lahat ng klase ng himala, nakita po nila. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, habang kausap po ni Moses ang Diyos, sila naman ay gumagawa po ng matinding kasalanan. Sinamba nila, ang sabi niya nga, di ba? Then Moses returned to the Lord and said, "Oh, these people have committed a great," hindi lang a great sin, "and have made for themselves a god of gold. Yet now, if you will forgive their sin, but if not, I pray," kita niyo ba mga kapatid? "Blot me out of your book which you have written." Dito natin makikita mga kapatid na ganun na lamang po yung kanya pong paghihinagpis ni Apostol Pablo. Kahit ang Panginoon, di ba? Siya rin po ay itinuring na curse para sa iyo, para sa akin, para tayo ay makatanggap ng blessing, ng pagpapala. Sapagkat ang sino mang isinabit sa punong kahoy, ibinitin, ay ang tawag po doon ay sumpa. Curse is anyone who hang on the tree. Ang Panginoon ay naging curse para sa atin. Bagamat siya'y wala pong kasalanan. Ganun na lamang po ang kanya pong pagmamalasakit. Hindi naman ibig sabihin na siya nga ay nanaisin niya na yon. Ang pinapakita lamang dito ay yung pag-ibig na siya nga ay nagmamalasakit ng totoo, nagsasabi ng totoo, nagmamalasakit na tunay. Sapagkat ang mahalaga po mga kapatid ay yung nakikita po rito ni Apostol Pablo ay yung kaluluwa ng tao. Yung matagal po nilang inaasam-asam na ipinangako ng Diyos sa kanila. Na-miss po nila yun. Kaya ganun na lamang po ang kanya pong pagdaramdam. Isipin po natin na sa haba ng panahon, sa kabila ng pakikipagtipan ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, nakita nila ang lahat. Pero yung mahalagang bagay na mapapasa kanila na, hindi po nila natamo. Kaya ganun na lamang ang kanya pong pananalita ni Apostol Pablo. Mga kapatid, theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all. Pansinin po ninyo mga kapatid, the human ancestry of the Messiah, who is God over all, forever praise, amen. Hallelujah. Who is God over all, forever praise, amen. It is not as though God's word had failed, for not all who are descended from Israel are Israel. Ano bang ibig niyang sabihin dito? Pansinin po natin mga kapatid. Ano kaya ang pinapakita niya rito? Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka, at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo
ay nagmula sa kanilang lahi. Pansinin po ninyo mga kapatid, kasi si Kristo, Israelita rin yan mga kapatid, patriarka nila, sino po yun? Simula kay Abraham, Isaac at Jacob. Ang asang Diyos magpakailanman. Amen. Pansinin po ninyo mga kapatid yung sulat na ito. Kasi meron tayong makikita po rito sa verse 5. Pansinin po ninyo sa kanya rin nagmula ang patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi, period, ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Hallelujah. Parang mayroong gustong ipakita rito ang iparating si Apostol Pablo na ang Panginoong Hesus nga. Pansinin nyo sa kanyang pagiging tao. So bakit sinabi yun sa kanyang pagiging tao? Kasi hindi nga siya pagiging tao, kasi hindi po siya, ang kalagayan po niya, hindi talaga siya tao. Kundi po siya ay Diyos. Ngayon, pansinin po natin, pag sinabi po natin, mayroon po kasing dalawang katangian si Kristo. Siya ay tunay na tao at tunay na Diyos. Mahalaga po yon. Dapat po nating intindihin po yon. Bakit po siya tunay na tao? Kasi mayroon po siyang kalagayan na bilang isang tao. Nagutom siya, nauuhaw siya, mayroon siyang damdamin ng tao, mayroon po siyang human body, human emotion, mga experience po siya, mga karanasan. Yun po ay katotohanan lamang na si Kristo nga ay isang tao. Ganon din naman siya rin ay isang Diyos. Kung babasahin po natin ang Biblia, maliwanag po yan, mga kapatid. Kaya sinasabi niya rito, sa kanyang pagiging tao, kasi nga si Kristo nagkatawang tao. The Word became flesh and dwelt among us in John chapter 1 verse 14. Ibang pag-aaral po yan. Pero ito po mga kapatid, pinapakita lamang dito ni Apostol Juan, sa kanila rin nagmula ang mga patriarka. Sino yung mga patriarka na yan? Yung kanilang mga ninuno. Simula kay Abraham, Isaac, at Jacob, lahat ng mga propeta, sa kanila nakipagtipan ang Panginoon. Si Kristo, at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Tapos sabi niya, ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Hallelujah. Pansinin po ninyo yung verse 5 na ito, mga kapatid. Dito pa lamang. Hindi ito nangangahulugang nawala na ng kabuluhan ang salita ng Diyos. Hindi nangangahulugan na nawala na ng kabuluhan ang salita ng Diyos, sapagkat hindi lahat, pansinin nyo, hindi lahat ng mga Israelita ay kabilang sa bayang pinili niya. Bakit kaya? Hindi lahat ng ay kabilang sa mga bayang pinili niya. Parang hindi lahat ng nagsasabing mga Kristiyano ay pinili ng Diyos. Alam po natin yan, mga kapatid. Ngayon, ang tugon po rito, pansinin po ninyo, sa verse 6, mga kapatid, mahalaga na here, verse 7, nor because they are his descendants, are they all Abraham's children? On the contrary, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. In other words, it is not the children by physical descent who are God's children. Ang tinutukoy po niya rito ay si Ismael. But it is the children of the promise, which is, si Isaac, who are regarded as Abraham's offspring. Ngayon, pansinin po natin sa Tagalog. At hindi rin naman ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat ng nagmula sa kanya. Anak din ni Abraham, si Ismael. Correct? Ganito ang sinabi ng Diyos. Magmumula kay, ayun na, Isaac ang ibibilang na lahi mo. Kasi nung nakipagtipan ng Diyos kay Abraham,
na pararamihan ng kanyang lahi na doon magmumula sa lahi ni Abraham kay Sarah. Yun ang pangako ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, at hindi rin naman ibinibilang na anak ni Abraham ang lahat ng nagmula sa kanya. Ganito ang sinasabi ng Diyos, magmumula kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. Magmumula kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. Kaya nga, hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibinibilang na anak ng Diyos, kundi iyon lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Hallelujah. Yung mga yun lamang, yung mga pangako ng Diyos. Ganon din naman mga kapatid, nakikita natin doon na yung mga pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos. Lahat sila, sinama nila doon sa ilang. Lahat sila ay tinawag ng Diyos doon. Pero hindi po sila lahat ay pinili ng Diyos. Sapagkat sinasabi nga rito, kundi iyon lamang mga ayon sa pangako ng Diyos. Kaya, mga kapatid, dito natin makikita na ganoon din naman na yung mga nagsasabing mga Kristiyano, hindi lahat na nagsasabi ng Kristiyano ay makakatanggap ng kaligtasan ng Panginoon. Pansinin po natin yon. Kasi yung preparation, yung atin pong sinasabi ng Kristiyano, hindi ayon doon sa ating pananaw, kundi ayon dapat doon sa salita ng Diyos. Yung pagiging isang tunay na anak ng Diyos, makikita po dapat doon. Hindi ayon doon sa atin pong pananaw, kundi dapat ayon doon sa salita ng Diyos. Sapagkat yun ang dapat nating maging basihan. Hindi yung atin pong perspective, but rather the perspective of God. Because yung salita ng Diyos ang mabisa po nating sandigan, panghawakan. For this was how the promise was stated. Pansinin po ninyo. At the appointed time, I will return, and Sarah will have a son. Yun, mga kapatid. Not only that, but Rebekah's children were conceived at the same time by our father Isaac. Pati po yung kanya pong anak na pinapakita rito. Sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at magkakaanak ng isang lalaki si Sarah. Si Sarah, mga kapatid, hindi yung kanya pong alipin na si Hagar. Sapagkat anak din ni Isaac, ni Abraham, si Ismael. Pero yung pangako, mga kapatid, ang sinasabi po rito ay yung anak niya kay Sarah, sapagkat ganito ang pangako. Alin yun? Babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at magkakaanak ng isang lalaki, si Sarah. Yan. At hindi lamang iyon, kahit na iisa lamang ang ama ng 2 anak ni Rebekah, na walang iba kundi ang ating ninunong si Isaac. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yet, before the twins were born or had in order that God's purpose in election might stand, not by works, but by him who calls, she was told, the older will serve the younger. Ipinakilala ng Diyos na ang kanyang pagpili ay ayon sa sarili niyang layunin. Ayon sa sarili niyang layunin at hindi batay sa gawa ng tao. Kaya't bago pa ipanganak ang mga bata at bago pa sila makagawa ng anumang mabuti o masama, sinabi na ng Diyos kay Rebekah, maglilingkod ang mas matanda sa nakababata. Pansinin po ninyo mga kapatid, di ba? Dito natin makikita na sa verse 11 to 12 na kung saan nga ay si Isaac, di ba? Our father Isaac. God's choice between Ismail and Isaac seems somewhat logical to us.
it is a lot harder to understand why God chose Jacob to be the heir of God's covenant of salvation instead of Esau. We might not understand it as easily, but God's choice is just as valid. Not yet being born nor having done any good or evil, Paul points out that God's choice was not based on the performance of Jacob or Esau. The choice was made before they were born. Pansinin po ninyo mga kapatid yun. That the purpose of God according to election might stand not of works but of Him who calls. So we do not think that God chose Jacob over Esau because He knew their works in advance. Paul points out that it was not of works. Instead, the reason for choosing was found in Him who calls. The older shall serve the younger. God announced these intentions to Rebekah before the children were born. And He repeated His verdict long after Jacob and Esau had both passed from the earth. Jacob I have loved, but Esau I have hated. So we should regard the love and the hate as regarding His purpose in choosing one to become the heir of the covenant of Abraham. In that regard, God's preference could rightly be regarded as a display of love towards Jacob and hate towards Esau. Yung hated dito kasi mga kapatid, rather na sinasabing, just as it is written, Jacob I love, in verse 13, but Esau I hated. What then shall we say? Is God unjust? Not at all. Kasi nga mga kapatid, makikita natin dito, we can see here that hated, we can say that less love or rejected. But we know also, all in all, we see that Esau was a blessed man. We can see also that in Genesis 33. God hated Esau in regard to inheriting the covenant, not in regard to blessing in this life or the next. It's talking about the inheriting the covenant. Maliwanag po yun. At makita po natin dito yung naging consequence nun. No? Si Esau, pinagpalit niya yung kanyang pagiging panganay sa dahil lamang sa pagkain. Kumbaga, mapaglapastangan kasi si Esau, Isipin nyo mga kapatid na hindi niya inakala na mayroon palang consequences, may consequence nun. Pero bago pa lamang yun, nakita na natin na in-announce na ng Panginoon. Mayroon ang nagtanong minsan na dito natin makikita na yung pangako ng Panginoon, yung plano ng Panginoon na minsan ay napakahirap unawain. Bakit kaya sinabi niya na Jacob I love, but Esau I hated? Bakit niya sinabi yon? Ang mas mahirap unawain ay si Jacob I love Jacob. Jacob I love. Pansinin po natin si Jacob, kung pag-aaralan po natin ay isa po siyang trickster. Magulang din po siya. Pero dahil yung Panginoon ay siya yung pinili ng Panginoon noong simulang makipagtipan pa lamang sa kanya pong mga ninunong si Abraham, sa kanya pong lulong si Abraham, tsaka sa kanyang tatay na Isaac.
Nasa Kanya na po yun. What then shall we say? Is God unjust? Dahil ba pinili niya si Jacob? At lest hindi niya lubos, Jacob I love but Esau I hated. I hated na hindi parang hindi naman para bang hindi kita kailangan. Kumbaga, alam din natin na si Esau ay may mga pagpapala din po siyang naranasan. Pero yung tinutukoy po rito, mga kapatid, pagdating po doon sa inheriting, yung covenant, yung makikipagtipan ng Panginoon, not in regard to blessing in this life, mga kapatid. So what then shall we say? Is God unjust? Not at all. Ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuutan ko si Esau. Masasabi ba nating hindi makatarungan ang Diyos dahil dito? Hindi. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. It does not therefore depend on human desire or effort, but on God's mercy. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moses, maahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. In English, it's so clear here, mga kapatid. It does not therefore depend on human desire or effort, but on God's mercy. On God's mercy. Here, mga kapatid, makikita natin dito na I will have mercy on whoever I will have mercy. Remember what mercy is. Mercy is not getting what we do deserve. God is never less than fair with anyone, but fully reserves the right to be more than fair with individual as He chooses. We are in a dangerous place when we regard God's mercy towards us as our right. If God is obliged to show mercy, then it is not mercy. It is obligation. No one is ever unfair for not giving mercy. It's not an obligation. Yung habag ng Panginoon ay ipinagkakaloob niya kung kanino niya naising ipagkaloob. Hindi natin ito, kumbaga, deserve natin yun. Hindi ka na. Habag nga ng Panginoon. Hindi obligasyon ng Diyos na mahabag po siya sa atin. Lahat ay nasa kamay po ng Panginoon, lahat ng yun. So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. God's mercy is not given to us because of what we wish to do or because of what we actually do, but simply out of His desire to show mercy. Ayon sa naisin ng Diyos. Mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Hindi kasi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Ay, ito yung dahil ginawa ko ito, tiyak kahabagan na ako ng Diyos. Mayroon na akong assurance. Hindi po ganoon, mga kapatid. Lahat po ito ay nasa kamay po ng Diyos.
Kaya nga po mga kapatid, ito ay dahil lamang sa habag at biyaya ng Diyos. Yun ang atin pong asahan. Hindi natin deserve. Hallelujah. For Scripture says to Pharaoh, tinan niyo yung ibinibigay po ng halimbawa ni Apostol Pablo. Ito sa kautusan, ang tinutukoy po ni Apostol Pablo rito, yung mga naranasan nila. Simula nung sila ay nandoon sa bayan ng Ehipto, nung sila'y maging alipin doon ng mahigit 400 taon. At ipinapakita po niya rito yung naranasan nila, nakita nila, at yung mga alituntunin na ibinigay ng Diyos sa kanilang mga patriarka, sa kanilang mga ninuno. Kaya sabi nga niya, for Scripture says to Pharaoh, I raise you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Therefore, God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants to harden. Sapagkat ayon sa kasulatan, ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan. Dito lamang makikita natin mga kapatid, lahat ng kapangyarihan, lahat ng mga namumuno, niloob ng Diyos yun. At maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga't kinakahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan at pinagmamatigas ang nais niyang maging matigas ang ulo. Pansinin po natin mga kapatid yan. For this very purpose, sabi sa English nga, di ba? For this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. So that means God allowed Pharaoh in the days of Moses to rise to power so that God could show the strength of His judgment against Pharaoh and thereby glorify Himself. Therefore, God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants to harden. Sometimes, God will glorify Himself through showing mercy. Sometimes God glorify Himself to a man's hardness. We should not think that God persuaded and unwilling, kind-hearted Pharaoh to be hard towards God and Israel. In hardening the heart of Pharaoh, God simply allowed Pharaoh's heart to pursue its natural inclination. That means, naging matigas din talaga kasi ang puso nung hari ng Ehipto. Parao kasi ang tawag sa hari ng Ehipto. At dahil naging matigas ang kanyang puso, naging masuwayin siya. Hindi na siya nakinig sa kabila ng lahat ng mga paulit-ulit na lamang. Pinatigas na yung kanyang puso. At dito natin makikita mga kapatid, di ba? Ang sabi nga niya, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan at maipahayag ang aking pangalan sa buong daigdig. Kaya nga kinahabagan ng Diyos ang sinumang nais niyang kahabagan at pinagmamatigas ang nais niyang maging matigas ang ulo. Hallelujah. In verse 19 says, one of you will say to me, then, why does God still blame us? For who is able to resist His will? But who are you? A human being. But who are you, a human being, to talk back to God? Shall what is formed say to the one who formed it, why did you make me like this? Sasabihin mo naman sa akin kung gayon, bakit pa sinisisi ng Diyos ang tao?
Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Sino ba ang makakasalungat sa kanyang kalooban? Tao ka lamang. Sino kang mga ngahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? Inalimbawa niya dito yung isang butter na yung pag siya'y gumagawa ng palayok, isang mamahalin at isang mumurahin. Masasabi niya kaya, bakit? Sino ka? Sabi niya. Sino kang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Tao ka lamang. Nasa kamay po lahat ng Panginoon ito. May mga bagay kasi minsan, mga mahal kong kapatid, na hindi natin lubos maunawaan bakit ipinahintulot ng Diyos ang mga bagay na ganito. Minsan may mga niloob ang Diyos na mangyari na hindi natin lubos maunawaan. Sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, gagamitin ng Panginoon para pa rin sa kanyang kapurihan. Bibigyan na lamang po ka na lang ngayon ng halimbawa. Pwede namang pigilan ng Diyos ang salot na ito. Split a second, sa isang salita lamang ng Diyos. Pwede nang mahinto agad ito. Pwede niyang bigyan ng karunungan, ng wisdom, ang isang doktor lamang at magkaroon na ng gamot. Sa isang iglap, pwedeng gawin po ng Diyos. Pero bakit hanggang ngayon, napakahabang araw na, buwan, na napakarami na ang mga napahamak, marami nang namatay? Pero bakit? Minsan may mga taong nagtatanong, kung talagang may Diyos, bakit niloob ng Diyos ito? Marami pong mga nagtatanong na ganito. Hindi. Mga kapatid, hindi ko rin po alam ang sagot. I wish I could have the answer. Hindi ko nga lubos na maintindihan, maunawaan din. Bakit I hated, sabi niya, Esau, I love Jacob. Paano nangyari yun kung titingnan natin? Pero sabi nga niya ng Panginoon, tao ka lamang, sino kang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang inuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? Ito yung question mark eh. Ano kaya ang sagot po niya? Tingnan po natin. Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for special purposes and some for common use? Sabi sa Tagalog, di ba? Wala bang karapatan ang gumagawa ng palayok na bumuo ng mamahalin o mumurahing sisidlan mula sa iisang tumpok ng putik? Of course, meron. Hindi naman makakapagsalita yun. Kita nyo kung saan niya po hinalintulan yung kadakilaan, yung kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, bagamat hindi natin lubos maunawaan, kayang tarukin ng ating pag-iisip, ipagkatiwala natin sa Diyos. Sumunod tayo sa Panginoon. Maniwala tayo na siya ay ang Diyos na makapangyarihan. Ang kanyang salita ay totoo. Pinapakita po doon, mga kapatid, na ang atin pong pananampalataya, ang atin pong buhay ay ilaan po natin sa Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay, na siyang makapag-iingat lamang sa atin. Hindi natin pwedeng questionin ang Panginoon, kasi kahit questionin natin ang Panginoon, hindi pa rin mababago ang kanya pong katangian, ang kanya pong kalikasan. Kaya kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sana'y parusahan at lipunin. Sabi sa English here, 22, di ba? What if God, although choosing to show His wrath and make His power known,
bore with great patience that object of his wrath, prepared for destruction. Prepared for destruction. Kaya kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sana'y parusahan at lipunin. Buong tiyaga. Mga kapatid, pwede nating sabihin ngayon na parang unfair yata ang Panginoon. Bakit niya ipinahintulot ito? Bakit niya pinahintulot yung taong yan? Marami tayong pwedeng maging bakit? Pero mga kapatid, isa lamang po ang alam ko. Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Kung tayo po sinasabi natin ay ang Diyos ay hindi Diyos ng hustisya, there will come a time someday. Justice will be served, mga kapatid. Sapagkat ang buhay natin dito ay mayroon pong hangganan. Kaya po mga kapatid, kahit yung mga bagay na hindi natin lubos maunawaan, maintindihan, ipasakop natin sa Diyos. Kasi kahit mabagabag tayo ng husto, mag-alala tayo ng husto, hindi makakatulong ito. Kaya maganda mga kapatid na ilagat natin ang ating buhay, ang ating sarili sa Diyos, na nakakilala sa atin, nakakita ng ating kinabukasan. Kaya po mga kapatid, isuko natin ang lahat sa Panginoon. Ito yung halaga na gustong ipakita ni Apostol Pablo sa kanya pong mga kababayan. What if he did this to make the riches of his glory known to the object of his mercy, whom he prepared in advance for glory, even as whom he also called, not only from the Jews, but also from the Gentiles. Think about that. Mga kapatid, ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan na noong una pa inihanda na niya para sa kalwalhatian. Noong una pa, inihanda na niya para sa kanyang kalwalhatian. Nakita na ng Diyos yun, mga kapatid. Ganon kapangyarihan ng Diyos. Tayo ang mga taong iyon na tinawag niya, hindi lamang mula sa mga Hudyo, subalit mula rin sa mga Hintil. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi nga sa English, di ba? What he did this to make the riches of his glory known to the object of his mercy, whom he prepared in advance for glory. Even as whom he also called, not only from the Jews, but also from the Gentiles. Again, the same principle from God's dealing with Pharaoh is repeated. If God chooses to glorify himself through letting people go their own way and letting them righteously receive his wrath so as to make his power known, who can oppose him? Hindi, walang sino man, mga kapatid. He might make known the riches of his glory on the vessel of mercy as well. If God desires to be more than fair with others, showing them his mercy, who can oppose him? But also of the Gentiles. But also from the Gentiles. And if God wants to show mercy to the Gentiles as well as the Jews, who can oppose him? Wala din. Wala. Mga kapatid, ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan
sa mga taong kanyang kinahabagan na noong una pa'y inihanda na niya para sa kalwalhatian. Tayo ang mga taong iyon na tinawag niya hindi lamang mula sa mga Hudyo, subalit mula rin sa mga hindi. As it says in Hosea, sinipon ninyo mga kapatid. Isa po ito sa mga propeta sa lumang tipan. Binanggit din ni Apostol Pablo. As it says in Hosea, I will call them my people who are not my people. Nangyari po ito mga kapatid in the lives of the Gentiles, sa mga Gentiles. Pag sinabi natin Gentiles, kapag ikaw ay hindi isang Hudyo, ikaw ay Gentiles. Ano man ang iyong lahi. And I will call here my loved one, who is not my loved one. And in the very place where it was said to them, you are, they will be called children of the living God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Hosea. Ang dating hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko. At ang dating hindi ko mahal ay tatawaging mahal ko. At sa lugar kung saan sinabi kong kayo'y hindi ko bayan, sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Pansinin po ninyo yung mga Gentiles na hindi po nakaalam ng kautusan, hindi nakaranas ng mga kalulwatian ng Diyos. Sila ay itinuring na mga anak ng Diyos. Bakit mga kapatid? Dahil sa kanilang pagtanggap sa Mesaya, sa Panginoong Hesus, sa kanilang pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, at natanggap nila ito sa magitan po ng biyaya ng Diyos sa pakikipagtipan nila sa Panginoong Hesus, sa pananampalataya sa Panginoon. At yung mga Israelita naman ay ang buong akala nila ay yung sa magitan ng kautusan, sila ay maging ganap sa harapan ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, pinapakita lamang ni Apostol Pablo dito na ito ay hindi nakukuha sa magitan po ng batas, walituntunin, kundi ito ay sa mamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, at yan ay sa magitan ng kanyang bugtong na anak, sa magitan ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Tayo ay mapapawalang sala at ituturing na matuwid ng Diyos. Hallelujah. For the Lord will carry out His sentence on earth with speed and finality. Isaiah cries out concerning Israel, do the number of the Israelites be like the sun by the sea. Only, notice the word, only the remnant will be saved. Think about the word, only the remnant will be saved. For the Lord will carry out His sentence on earth with speed and finality. Ito naman ang ipinahayag ni Isaiah tungkol sa Israel. Kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang ang matitira sa kanila na maliligtas. Kaunti lamang ang matitira sa kanila na maliligtas. Hindi dahil ikaw ay lahi ka ni Abraham, automatic na ligtas ka na. Hindi ganon. Sinasabi niya rito, kaunti lamang ang matitira sa kanila na maliligtas sapagkat mahigpit at mabilis na hatulan ng Panginoon ang daigdig. Pansinin niyo mga kapatid, sapagkat mahigpit at mabilis na hahatulan ng Panginoon ang daigdig. Ang tinutukoy po niya rito mga kapatid, yung mga lahi ni Abraham, na sinabi ng Diyos nga kay Abraham na pararamihin ko ang iyong lahi na kasindami ng buhangin sa dagat. Kasindami ng buhangin, kasindami ng bituin sa langit. Pero ang sabi niya, kahit na maging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga anak ni Israel, kaunti lamang ang matitira sa kanila na maliligtas. Kaunti lamang. Sapagkat mahigpit
at mabilis, mahigpit at mabilis na hahatulan ng Panginoon ang daigdig. Hahatulan ng Panginoon ang daigdig, mga kapatid. Hindi dahil na sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, kilala mo si Kristo, kilala mo na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, kinila mo na si Kristo ay Bisaya, automatic doon na ikaw nga ay ligtas na. Hindi automatic yun, mga kapatid. Dapat manampalataya ka, panampalatayaan mo yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Siya lamang ang Panginoon mo, tagapagligtas. Ibig sabihin, huwag kang sasamba sa ginawa ng tao. Huwag kang sasamba sa mga nilikha ng Diyos, kundi ang sambahin mo yung mannilikha. Ang sambahin po natin, manalangin tayo sa nagligtas sa atin, yung namatay sa atin sa krus ng Kalbaryo. At hindi yung iniligtas din ng Diyos. Yan ay malaking pagtataksil po yan sa Diyos. Yung mananalangin tayo sa Kanyang iniligtas, hindi kalooban ng Panginoon yan. Yung naumibig sa iyo, yung nagligtas sa iyo, yung namatay para sa iyo. Pero ikaw ay mananalangin ka sa nilikha lamang ng Diyos. No, mga kapatid, hindi kalooban ng Panginoon yan. Isuko natin sa Panginoon yan, mga kapatid. Panahon na. Mahigpit at mabilis na hatulan ng Panginoon ang daigdig, mga kapatid. It is just as Isaiah said previously, unless the Lord Almighty had left us descendants, we would have become like Sodom. We would have been like Gomorrah. What then shall we say? That the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it, a righteousness that is by faith. Yes, the Gentiles obtained righteousness by faith. But the Jews who pursue law did not obtain righteousness. But the people of Israel who pursue the law as the way of righteousness have not attained their goal. So clear. Why not? Because they pursued it not by faith but as it were by works. They stumbled over the stumbling stone. They stumbled. Andito yung sagot, mga kapatid. Ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa magitan ng kautusan ay nabigo. Isipin mo, nabigo. Ito yung mga tinawag na ng Diyos. Ito yung mga nagsumikap na masunod ang kalooban ng Diyos sa magitan ng mga alituntunin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nabigo. Bakit, mga kapatid? Sapagkat paulit-ulit na sinasabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang ebanghelyo na hindi tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos sa magitan ng mga alituntunin o gawa. Kaya ang tawag po dyan, sila po ay nabigo. Bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa magitan ng mga gawa at hindi sa magitan ng pananampalataya. Natisod sila sa batong katitisuran. Natisod sila. Bakit, mga kapatid? Ipinilit po nila kasi yung kanilang kagustuhan. Ito kasi yung kanila pong mga kinagisnan. Ito yung kanilang mga minana na aral na hindi po nila mabitaw-bitawan. Ipinagpatuloy po nila. Sa buong akala nila na sa mamagitan ng pagsunod po nila sa kautusan na namanan nila sa kanilang mga ninuno ay magiging matuwid sila sa harapan ng Diyos. Pero ano mong nangyari? Ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa magitan ng kautusan ay ano pong nangyari? Nabigo.
Kaya hindi natin pwedeng idahilan mga kapatid. Ito kasi yung kinagistan ko. Ito kasi yung aking natutunan sa aming mga ninuno. Ano pong nangyari? Kung ipipilit po yan, nabigo. Bakit? Hindi kasi kalooban ng Diyos yan. Wala kasi sa kanyang salita yan. Bakit? Ang tanong po niya rito, dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa. Ano ba yung mga gawa natin? Ipinipilit po natin na kailangan po nating magdasal doon sa mga santo. Ibinagbabawal na nga ng Diyos yan. Ayaw ng Panginoon po yan. Mapilit po tayo. Gawa kasi yan mga kapatid eh. At hindi sa pamamagitan ng pananampalataya na tisod sila sa batong katisuran. Kasi dapat yung pananampalataya natin ayon doon sa kalooban ng Diyos sa magitan ng kanyang salita. At ito ay sa magitan ng pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na nagligtas sa atin sa krus ng Kalbaryo. Bakit ipinipilit natin yung ating mga namana na klase ng pagsamba na wala naman sa Biblia, na imbento ng tao lamang? Kaya ano pong nangyari? Sabi ng Biblia, nabigo sila. Sinasabi na nga na sa magitan ng kautusan ay hindi mababanal ang tao. Kaya yung mga Israelita na nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, yung kalalwatian ng Diyos, at yung mga Gentiles, mga hintil na hindi nakita yung kalwatian ng Diyos, hindi nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Dahil doon sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo, tinanggap po nila, pinaniwalaan nila, sila ngayon ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya ganoon na lamang ang habag ni Apostol Pablo. Mga kapatid, hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman. Hindi ko po hangarin po yun kailanman. Kundi ang nais ko po mga kapatid ay mabuksan ang atin pong mga mata na lalong-lalo na sa mga nagsisikap na makaalam po ng katotohanan. Let us be biblical mga kapatid. Buksan natin yung atin pong Biblia with an open mind and open heart. Tingnan po natin. Paniwalaan po natin yung salita po ng Diyos. Ito lang naman ang aking panawagan eh. Yung atin bang ginagawa ay nakalulugod sa Panginoon? Ang buong akala kasi natin. Ang buong akala nila ito eh. Pero ano pong nangyari sa kanila? Natisod sila sa batong katitusuran. Nabigo sila. Mga kapatid, lagi kong paulit-ulit na sinasabi na let us be biblical mga kapatid. Manampalataya tayo mga kapatid. Ayon doon sa kalooban ng Diyos, sambahin natin, purihin natin, magdasal tayo sa manlilikha. Yung lumikha sa atin, yung nagligtas sa atin, mga kapatid. At hindi yung atin pong pananaw, pag-aakala na tayo ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Dahil mayroon tayong mga padrino, mayroon tayong mga prepare natin na dito tayo magsabi. Hindi, it's not about what you prepare. It should be biblical, mga kapatid. As it is written, see, I lay in Zion a stone that causes people to stumble and a rock that makes them fall, and the one who believes in him will never be put to shame. Will never be put to shame. And the one who believes in him will never be put to shame. Tulad ng nasusulat, tingnan ninyo, naglalagay ako sa Zion ng batong katitusuran, isang malaking bato na sa kanila ay magpapabuwal. Malaking bato na sa kanila. Ngunit, pansinin nyo mga, ang sumasampalataya sa batong ito ay hindi mapapahiya. Sino pong tinutukoy nun?
The rock of our faith, our foundation, is the Lord Jesus Christ. Akala po kasi nila, mga kapatid, na yung buong akala po nila na si Kristo na hindi kaya nilang tanggapin kasi sapagkat yung kamatayan kasi dyan sa krus ay isang sumpa na sinasabi ng Apostol Pablo. Yan ay curse ng Panginoon. Paano namin tatanggapin yan? Mali kasi ang kanilang pangunawa doon sa Mesaya. Pagdating naman dito sa mga Gentiles, it's a foolishness. To die on the cross, parang gano'n. It's foolishness yan eh. Pero wala po silang kamalay-malay na yung buong akala nila nakatitsuran, yung pala. Ngunit ang sumasampalataya sa batong ito ay hindi mapapahiya. Ito pala yung inihanda ng Panginoon. Ito yung biyaya ng Diyos na kanyang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Niloob niya na mamatay doon sa cross ng Kalbaryo. Magbuwis ng kanyang buhay. Tumigis ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Ito lamang, mga kapatid, ang makakapagpatawad sa ating kasalanan, ang dugo lamang ng Panginoon at ang kamatayan ng Panginoong Hesus lamang sa krus ng Kalbaryo. Wala nang iba, walang ibang paraan, hindi ang gawa, hindi anumang mga bagay, kundi ang Panginoong Hesus lamang, mga kapatid, ang makakapagdala sa atin sa kaharian ng Diyos. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan ang sinabi ng Panginoong Hesus. Ito ang gustong iparating ni Apostol Pablo. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo, si Kristo. Mga kapatid, kaya yung atin pong mga tinatangkilik sa buhay natin, yung paniniwala natin, buong akala natin, na yun ang magliligtas sa atin, sa magitan nito tayo ay magiging ganap, matuwid sa Diyos. Mga kapatid, isuko natin sa Panginoon yan at maging biblical tayo, mga kapatid. Yung umibig sa atin, yung nagbuwis ng buhay sa atin, ang naghirap sa atin, ang Panginoong Hesus. Sa Panginoong Hesus po tayo manampalataya. Muli po, mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat sa inyo pong pagsama sa atin pong Bible study. At we love you and we're praying for you, mga kapatid. We love you and God bless. The Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone.